another glory for the city of Calapan. Tayo po'y pinangaralang the most child-friendly city in Mimaropa region. Meron din po tayong ginagawang empowerment and reaffirmation of paternal abilities. Ito yung ERPAT na tinatawag. Para maging kapakipakinabang ang ating mga tatay na makapaglingkod at makapag-alaga ng kanilang mga anak. Natapos po natin ang training sa Barangay Camilmil, Libis at Calero. 182 solo parents ang ating natugunan ng tulong. And last National Disability and Prevention Week, mayroon pong 160 tayong tao may kapansanang natulungan in terms of artificial devices or otherwise and technical support ng ating Social Welfare Department. Meron din po tayong tinututukan ng mga membro ng pangunahing mamamayan. 904 po ang official count na tinutulungan po ng ating Social Welfare Department. So as I heard, efforts to concretize these efforts for sectoral representation or sectoral protection is being initiated, as I heard Councilor Girl Ignacio. This is a welcome development for all of us. In terms of the controversial financial assistance, 4 na milyon po ang naibigay natin last year sa mga nasunugan, namatayan, nagpagamot, naglipat ng bahay, and more or less 1,740 ang nabigyan natin ng tulong in terms of the financial assistance of the city government. We have also our emergency shelter assistance. At ginugulang po natin more or less ng 500,000. In terms of infrastructure, last year was a very fruitful one for Mayor Brocal. More or less 38 million ang ating pong nagawa in terms of infrastructure projects. Around 378 barangay projects, as I understand, plus barangay concreting projects. And this year, we will be expecting na mas malalaking project para sa ating lahat. Nangunguna na po ang slaughterhouse. May budget pong 29 million yan para po makasali na tayo sa cleanest city of the Philippines. Yung pong lumang slaughterhouse ang bumibinbin sa atin, ililipat po natin sa Santa Isabel. Of course, the City College, the multipurpose gymnasium. I hope our good congressman can help us here. Bagong fruit vendors building sa palengke, ipapagawa na po natin. Traffic light sa JP Rizal ngayong taon po gagawin na rin. Electrification sa barangay, uubusin na rin natin ang walang kuryente sa barangay. At ang atin pong hindi kalilimutan, ang mga barangay development projects gagawin din ngayong taong ito. Nauna na po ang ating market na pinaka-controversial sa lahat. Nilipat natin ang ating mga ambulant vendors sa Juan Luna or San Agustin, as I understand. Sa infrastructure projects, aasahan uli natin si Benji. Action agad, Benji, ano? At ang ating disenyo kay Elmer Villas. Ito po nakakatuwa sa lahat, ano? Naging matatag po ang aspeto ng kapayapaan sa lungsod ng Calapan. Would you believe, out of the 95 crime incidents, 93 po ay solved. With 97.8 crime efficiency. Congratulations, Colonel Bonard Breton, ang ating hepe. Nagkaroon nga lang tayo last year, one of the gruesome cases in the history, but that was solved already. 42 ang mga wanted na nahuli. No wonder. Another honor para sa lungsod ng Calapan. Ang ating pong istasyon was declared as the best police station sa Mimaropa region. Ang ating pong CIO ay malakas sa ngayon at alam kong patuloy na pinalalakas. Our mode of informing the public through our Action Agad newsletter,
ang mas kapanapanabik na Inside Calapan sa TVNet at Calapan Cable Center na pinamumunuan nito ni Marvin. We have our official radios program, ang Action Agad program sa DWOM, radyo natin at DWIM. They are also in constant communication with our MIS. Last October, we launched our official website. Makikita na po ang lungsod ng Calapan, di lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Dahil sa agresibong pangungulekta ng buwis at sa tulong, of course, headed by Tres Lumanglas, sa tulong ni Bong sa pagpapasara ng mga delinkwente hindi nagbabayad, I'm sorry, with due respect sa ating mga vendors sa palengke, the target of more or less 37.8 million ay nasurpass po ng ating Treasury Department. We were able to collect more or less 40.9 or 8% increase at nagkaroon tayo ng 3.1 na over collection para sa lungsod ng Calapan. Salamat, Tres. Ang SECPA project ni Tita Nelly palabas na. Ang ating pong mga opisyal na dokumentong nakukuha sa NSO, pwede na pong makuha ngayon sa lungsod ng Calapan. This is additional income, and I hope with the real property tax collection system na plano nating i-modernize, I hope, Kuya Ben, you will still reach this before your retirement. Aayusin na po natin ang ating real property tax collection system, and this is in coordination with Tito Darwin, who is coordinating with the Asian Foundation and British Embassy. Before I end, this is my first SOCA. Mahaba ho pala. Well, it's my obligation as the head of this city to once and for all, in honest to goodness, i-declare natin ang unang estado talaga ng ating lungsod. Ipinakita natin kung ano ang problema at anong ginawa at ano pang gagawin. But before I end, hindi po ako magiging maligaya kung di ko babanggitin ito. Not probably as your city mayor, but probably bilang isang mamamayan, bilang isang tao. We have witnessed local governance evolution throughout the years and how we are brought by this until today. Now is the call time for new brand of politics and leadership. Sa nakalipas pong 8 buwan, saksi tayo sa mapangahas na pagbabago. Ang sabi ng iba ay, wag na wag mong gagawin because this will be a political suicide. If that is at stake, I am willing to take the price. Kung ayaw po natin ito, hindi ko alam kung anong gusto natin. I will repeat, at the end of the day, it will not for me. It will be for all of us. Baka po, after 3 years, after the mandate that you have given me, after that expiration,